Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan is meron siyang kabig at merong umiingay dito sa driver side. Ibig kong sabihin kumakabig siya pakaliwa kapag umaandar. At kung nakikita nyo tinuturo ng daliri kong yan, yung coil spring, dapat yung dulo niyan, dito nakaposisyon. Ayan yung tinuro ng daliri ko, dapat nandyan yan. Ang problema, pinalitan ito ng rubber lifter. Nung ibinalik, wala na sa posisyon yung coil. Kaya nangyari, medyo mataas dito sa driver side na naging dahilan kaya nagkaroon ito ng kabig sa kaliwa. At kung mapapansin nyo yung coil spring ito, nakatabingi rin, kaya nagkaroon pa ito ng ingay. Ang masakit dito mga boss, naawa ko sa customer. Ang daming pinalitang pyesa sa kanya. Yan tinatanggal ko, bago yan, yung stub link niya. Tapos yung ball joint nito, bago din. Lalo na yung rack and pinion, magulat ako, bago rin. Tapos ilang beses niya lang pina-align, ganun pa rin, may kabig pa rin pakaliwa. Di ba nakakaawa yung customer? Tapos sasabihin nyo, naninira ako. Sumbong lang naman ng customer yung sinasabi ko, hindi ko naman yung gawa-gawa. Isa pa, gusto ko lang naman maging aware yung mga customer sa mga taong walang pakundang palit ng pyesa na hindi naman pala sira. Isipin mo rin, hindi lahat ng may sasakyan is mapera. Yung iba dyan panghanap buhay lang, sapat lang sa kanila yon. At huwag kang mag-alala, sa paggawa mo naman ng mabuti sa iyong kapwa, kailanman hindi yan magbubunga ng masama. Balik na tayo sa trabaho mga boss. Dahil natanggal mo na yung 2 bolt na number 10 dito sa ABS sensor holder mo, isunod mo naman itong 2 bolt dito sa shock absorber. Dahil natanggal mo na yung 2 nut niya na number 17, paluin mo na ng ball hammer mo, tapos pwede mo nang hilahin yung 2 bolt na number 17 dito sa shock absorber. At dahil masikip ang kapit ng shock absorber mo dito sa steering knuckle, gumamit ka ng ball hammer, dahan-dahan mong paluin palabas yung shock absorber, o diba tanggal na. Hindi ko na naipakita sa inyo na luwagan ko na itong nut dito sa piston rod dito sa ibabaw mga boss. Kaya kung makikita nyo, kinamay ko na lang yan. Number 19 yung socket wrench na ginamit ko dyan, panluwag. Siguraduhin nyo lang yung isang kamay nyo nakahawak siya sa absorber habang tinatanggal nyo yung nut para hindi siya bumagsak. At ito na ngayon yung shock absorber assembly. Gagamit ako dyan ng coil spring compressor. Kakalasing ko yan dahil ibabalik ko sa dating position itong coil spring niya. Possible kasi dito nang galing yung kabig niya at ingay sa maling posisyon ng coil spring. Siyempre naman bago ko sinimulan ito, nag-imbestiga muna ako sa customer kung ano yung mga huli niyang pinagalaw o kaya pinagawa. Para kahit papano, meron na akong idea kung ano yung gagalawin ko, di ba? Hindi yung pagsasamantalahan natin yung customer porket meron siyang problema is turo na tayo ng turo ng pyesa para palitan. Mali yun. Malaking bagay mga boss, meron kang coil spring compressor pag ganitong trabaho ang gagawin mo. Para hindi ka mahirapan kaysa gumamit ka ng alambre. Tandaan mo, kailangan mapaiksi mo muna yung coil spring bago ka magtanggal ng nut dito sa piston rod niya. At syempre naman, siguraduhin mo namang hindi napipitik itong coil spring mo, baka naman maaksidente ka. Hindi ko muna tinuluyan tanggalin itong nut dito sa piston rod niya, tinanggal ko muna itong rubber lifter para lumuwag na itong coil spring niya at hindi na siya lumaban. O tignan nyo, lumuwag na. Di ba dali ko nang matatanggal yung nut? Dahil nga sa mataas yung rubber lifter, ayun yung dahilan kaya nagpapasikip dito sa coil spring. At pag natanggal mo na yung number 19 na nut, pwede mo nang tanggalin itong shock mounting niya at itong isolator. Dito mga boss, tuluyan ko nang tinanggal yung rubber lifter na nilagay nung gumawa. Hindi ko na yan ibabalik. Ang gagawin ko dyan mga boss, ibabalik ko yung original na coil spring rubber seat nito. Ayan o, yung nasa harapan ko. Mabuti na lang si customer hindi niya tinapon, tinabi niya lang itong rubber seat ng coil spring niya. Di kahit papano hindi na siya bumili. Kung nakita niyo yung tinuro ng customer, ayun yung stopper para sa coil spring. Kukuha ko ng flat screw, itatayo ko yung stopper niya. Ang ginawa nung naglagay ng rubber lifter, itinumba niya yung stopper. Importante yun sa ganitong klase na shock absorber. Itinayo ko siya mga boss. Meron kasing, yung rubber kasi nito, meron siyang stopper na dapat tatamaan na bakal. Ayun nga yun yung itinayo ko. Ayan mga boss, ayan, dyan titigil yan Yan, yung bakal na yan, titigil dyan yung goma. At pag nilagay mo na yung coil spring mo, yung pinakadulo ng coil spring mo, dyan mo naman siya itatapat sa stopper para hindi siya gagalaw-galaw at hindi siya makapag-produce ng ingay. Ganon din itong isolator mo mga boss. May guide din yan na pagtatapatan mo dito sa coil spring mo sa ibabaw. Naka-guide din yan, yung ikot niya dapat nakatapat doon sa isolator mo para hindi rin siya gagalaw-galaw. Hindi kasi pwede dyan yung basta mo lang siya ilalagay. Dapat titignan mo, lalo na sa mga coil, titignan nyo yung ikot ng coil. Minsan nakaporma yun sa isolator dito sa ibabaw. Ganon din sa ilalim. Dapat nakaporma rin yun, yung ikot ng coil mo. Pag okay na yung pagkakalapat mo, pwede mo nang ilagay itong shock mounting niya. Tapos yung nut na number 19, pwede mo na rin siyang ilagay. Dahil sa meron akong power tools mga boss, madali ko lang yan mahihigpitan. Pero kung wala kayong power tools, pwede naman yung box wrench lang o kaya ratchet lang. Okay na yun.
At pag okay na, nahigpitan mo na itong number 19 na nut, pwede mo nang tanggalin itong shock absorber compressor mo. Take note lang mga boss ha, pag naglalagay kayo ng coil spring compressor, dapat balance. Hindi nyo pwedeng biglain na ibaba kagad yung kabila ng todo-todo, tapos sa kabila malaki pa yung spring niya, hindi ganon. Dapat balance, unti-unti nyo siya hanggang sa pantay silang liliit o iiksi. Sa pagtanggal naman mga boss, ganon din. Dapat balansehin nyo, unti-unti lang. Kasi pag binigla nyo, mas mahihirapan kayo. Ganon lang ang style mga boss. At ipakita ko sa inyo yung pwesto ng coil spring ngayon. Doon siya sa stopper. Teka, itapat ko. Ayan. Ayan o. Diba? Kaya umiingay siya eh. Kasi wala dati sa position. O ngayon nasa position na siya. Balance na ngayon yung tayo ng coil spring mo. Diba? Maliit lang na problema. Pero ang daming pyesa ang nadamay. Napalitan ng wala sa oras. Tama na nga. Balik ko na sa position itong shock absorber mga boss. Diyan muna unahin mo ilagay mga boss ha. Number 17 yung nut dyan. Tapos pwede ka na ngayon pumesto dito sa ilalim ulit. Ikalawa mong ilalagay dyan mga boss itong steering knuckle mo dito sa shock absorber. Number 17 yung dalawang bolt dyan. Pag nailagay mo na, isunod mo na yung dalawang nut dito sa bolt mo. Siguraduhin nyo lang, pag naghigpit kayo dyan is talagang mahigpit. Kasi pag hindi siya masyadong mahigpit mga boss, ang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng lagoto. Or pwedeng maapektuhan yung kain ng gulong nyo. Pag okay na yung higpit, ilagay mo na yung dalawang bolt na number 10 dito sa holder ng ABS mo. Hindi kasi pwedeng nakalaylay lang yung wire mo dyan sa ABS, pwedeng masira yan. Kaya nga nilagyan ng holder yan para hindi siya gagalaw-galaw. Tapos higpitan mo na yung nut dito sa piston rod mo, number 17 yung gagamitin mo socket wrench dyan. Importante mga boss, mahigpit yan ha. At syempre yung pinakalas, yung stabilizer link mo, kabit mo na yan. Number 17 yung nut niyan mga boss, gagamit ka ng socket wrench sa number 17. Ayusin mo yung pagkakahigpit at pag okay na, ilagay mo na yung cap dito sa shock absorber mo. Ayan, yung rubber na nilagay ko. At dahil okay na, o ilagay na yung gulong, ayusin yung pagkakahigpit mga boss, baka dyan ka pa magka-problema. Tapos pwede na nating i-road test para malaman natin kung may kabig pa. Si customer na pahatulin natin. Pag binibirit kong nag 2,000, tagal kong dito. Ilan po ka ba naghintay sa akin? Magdadalawang buwan eh. 2 buwan nga naghintay. Sabi ko talaga hindi ko na daw payo sa iba. Tsagayin ko na lang. Kung yung pagkakaiba ng spring, Malilagay yun kamali. so yeah, pantay. Pina-align ko na kumakabig pa rin dito. Oo. Dahil Ngayon, sa spring. yan. Wala. Okay na oh. Mas kahit na tabingi siya, hindi siya kumakabig dito. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Narinig nyo naman kung ano yung hatol ng customer. At kung maaari sana, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.